Napansin mo na ba na may mga babae na kahit walang sinasabi, parang may gusto silang ipahiwatig? Yung tipong simpleng tingin lang, pero may malalim na mensahe sa likod? Minsan nga, hindi mo alam kung totoo bang may gusto siya o baka friendly lang talaga. Totoo yan, may mga emosyon na pilit tinatago, pero lumalabas pa rin sa kilos, sa tono ng boses o sa paraan ng pagtingin. At ang nakakaintriga, minsan, sinusubok ka lang ng babae. Gusto niyang makita kung kaya mong basahin ang mga hindi sinasabi. Kaya ang tanong, kaya mo bang basahin ang mga senyales ng isang babaeng pilit nagtatago ng nararamdaman? Dahil sa video na ito, malalaman mo ang mga hindi halatang indikasyon na may gusto siya sa'yo, kahit hindi niya sabihin ng direkta. Pero bago tayo magsimula, kung napadpad ka sa video na ito, hindi yan aksidente. May dahilan kung bakit narinig mo ito ngayon. Kaya mag-subscribe ka na sa Aral Mula sa Stoicism at i-comment mo sa baba. Handa na akong basahin ang mga senyales. Napansin mo ba na may mga babae na kahit gaano sila ka-composed, may mga sandaling parang may lihim silang gustong iparamdam? Hindi mo maririnig sa salita, pero ramdam mo sa titig, sa paraan ng paglapit, sa simpleng ngiti. Hindi lahat ng damdamin ay sinasabi, ang iba, ipinaparamdam. At kung marunong kang makabasa, makikita mo ang totoo. Dito sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga tahimik pero malakas na senyales na gusto ka ng babae, kahit itinatanggi pa niya. Kaya bago tayo magsimula, kung napunta ka rito may dahilan yan. Mag-subscribe ka na dito sa Aral Mula sa Stoicism at i-comment mo, handa na akong basahin ang hindi sinasabi. 10 senyales na hindi kayang itago ng isang babae kapag may pagtingin siya sa'yo. Senyal number 1. Iba ang tingin niya sa'yo. May mga tingin na parang wala lang, pero may mga tingin na ramdam mong may laman. Yung simpleng sulyap niya na parang hindi sinasadya, pero paulit-ulit mong nahuhuli. Titingin siya saglit, tapos biglang iiwas. Parang nahuli sa akto ng isang lihim na ayaw ipakita. Hindi niya kailangan magsalita. Dahil minsan, ang mga mata ng babae, sila mismo ang nagsasalita para sa kanya. At kung marunong kang makinig sa tahimik na wika ng mga titig, mapapansin mo na iba talaga yung tingin na may halong curiosity, kilig, at takot na mahuli. Ang mata kasi, yan ang unang nagbibigay ng clue bago pa man ang salita. Kapag may gusto ang babae, madalas hindi niya agad aaminin. Pero yung mga mata niya, hindi marunong magsinungaling. Mapapansin mo kapag nagkita kayo ng mata, may sandaling humihinto ang mundo. Parang may koneksyon, kahit walang salita. At yung mga ngiting pilit niyang tinatago? Yan ang pagtatangka niyang kontrolin yung emosyon na ayaw niyang ipahalata. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi lahat ng tingin ay pare-pareho. Ang babae na curious sa'yo, titingin ng may tanong. Parang gusto niyang basahin kung totoo ka. Gusto niyang maramdaman kung kalmado ka, kung may lalim ka, o kung isa ka lang sa mga lalaking nagmamadaling magpakitang gilas. Diyan pumapasok ang stoic mindset. Ang lalaking kalmado, yung hindi nagmamadaling mag-react, hindi nagpapaapekto sa kilig o kaba, siya yung nakikita ang totoo. Sabi nga sa Aral Mula sa Stoicism, ang lalaking kalmado ay nakakakita ng intensyon sa mga simpleng sulyap. Kaya kung napapansin mong may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa'yo, huwag mong i-overthink, pero huwag mo ring baliwalain. Observe, maging present. Dahil minsan, ang pinakamatinding damdamin ay yung hindi sinasabi, kundi ipinapakita sa paraan ng pagtingin. Senyal number 2. Nagbabago ang kilos niya kapag ikaw ang nasa paligid. Mapapansin mo ito kapag bigla siyang nagbago ng kilos nung dumating ka. Yung kaninang relaxed lang, biglang nag-ayos ng buhok, inayos ang damit, o tinuwid ang upo. Minsan simpleng paghawak sa leeg o pag-cross ng legs, pero may pattern. Hindi aksidente yan. Ayon sa psychology, kapag gusto ng isang babae ang presensya ng isang lalaki, nagiging mas self-aware siya. Subconsciously gusto niyang mag-iwan ng magandang impression. Hindi niya sinasadya,
pero kusa itong lumalabas. At kung mapanuri ka, makikita mo yung effort na ayaw niyang ipahalata. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang pansinin agad o bigyan ng mali siya. Sapat na alam mong ito ay hindi aksidente. Dahil gaya ng sabi sa aral mula sa Stoicism, ang lalaking kalmado ay hindi agad kumikilos dahil alam niyang ang kilos ng iba ay madalas galing sa damdamin. Kaya kapag napansin mong nagbabago ang kilos niya sa presensya mo, ngumiti ka lang, tahimik, at hayaan mong siya mismo ang magtanong sa sarili niya, bakit ganito ako kapag siya ang nandyan? Senyal number 3. Hinahanap ka kahit hindi obvious. Minsan, hindi niya sasabihing gusto kitang makita. Pero mapapansin mong lagi siyang may dahilan para mapalapit sa'yo. May ballpen ka ba? Pwede bang dito ako umupo? O bigla na lang siyang magtatanong ng simpleng bagay? Kahit halatang hindi naman talaga kailangan ng sagot. Ito yung mga small excuses na ginagawa ng isang babae kapag gusto niyang magkaroon ng koneksyon, kahit sandali lang. Hindi halata, pero andoon ang effort. At kung titingnan mo ng mabuti, makikita mong may pattern. Lagi siyang nandun kapag ikaw ay nandun. Lagi siyang gumagawa ng paraan para makapansin o mapansin. Hindi niya alam, pero sa bawat simpleng kilos, unti-unti niyang ipinapakita kung sino ang hinahanap ng isip at puso niya. Dahil sabi nga sa aral mula sa Stoicism, ang intensyon ay lumalabas kahit sa pinakasimpleng kilos. Kaya kung napapansin mong palagi kang hinahanap kahit sa maliliit na paraan, huwag mong agad isipin na aksidente lang yan. Dahil sa mundo ng emosyon, ang tunay na gusto, laging may paraan para lumapit. Senyal number 4. Iba ang tawa niya kapag ikaw ang kasama. Mapapansin mo ito kapag iba ang energy niya tuwing ikaw ang kasama. Yung tawa niya, mas totoo, mas malakas, mas buhay. Hindi yung polite smile na binibigay niya sa iba, kundi yung halakhak na lumalabas ng kusa, parang nakalimutan niya kung nasaan siya. Kapag may gusto ang babae, nagiging mas natural ang tawa niya. Dahil sa presensya mo, bumababa ang guard niya. Mas nagiging transparent siya, to the point na kahit gusto niyang magpigil, hindi niya kayang itago. Ang tawa kasi, yan ang wika ng kaluluwa. At hindi yan kayang pekiin ng matagal. Minsan, napapansin mo rin, yung simpleng joke mo na hindi naman sobrang nakakatawa, pero sa kanya, parang sobrang saya. Hindi dahil comedian ka, kundi dahil ikaw yung dahilan kung bakit siya masaya sa sandaling yon. Sabi nga sa aral mula sa Stoicism, ang totoo, hindi laging salita ang lumalantad. Minsan, tawa. Kaya kung napapansin mong iba ang tawa niya kapag ikaw ang kasama, huwag mong tanungin kung bakit, dahil minsan, ang damdamin ay hindi sinasabi, tinutugtog lang sa tawa. Senyal number 5. Kinokopya niya ang mga kilos mo. Napansin mo na ba na minsan, kapag nagsalita ka, ganun din ang tono niya? O kapag umupo ka, maya-maya pareho na rin ang posture niyo? Hindi aksidente yan. Yan ang tinatawag na mirroring. Isang subconscious way ng katawan para sabihin, komportable ako sa'yo. Kapag gusto ka ng babae, kusa niyang ginagaya ang kilos mo. Mula sa simpleng paghawak sa baso, hanggang sa paraan ng pagtawa o pagtaas ng kilay. Hindi niya sinasadya, pero yung utak niya, sinusubukang makasabay sa rhythm mo. Bakit? Dahil gusto niyang mag-connect, hindi lang sa isip, kundi sa enerhiya. Ito yung malalim na senyales ng attraction, hindi laging halata. Pero ramdam mo kapag pareho na kayong kalmado, magaan, at parang matagal nang magkakilala. At dito, papasok ang stoic frame. Kapag kalmado ka, kalmado rin siya. Ang energy mo, kinokopya ng paligid mo. Kaya kung napapansin mong ginagaya niya ang kilos mo, huwag mo nang isipin kung trip lang o coincidence. Dahil madalas, ang katawan ay nagsasabi ng totoo, bago pa man umamin ang puso. Baka nagkataon lang kuya, madali yang isipin. Lalo na kung hindi ka sigurado kung totoo bang may gusto siya, o baka friendly lang talaga. Pero tandaan mo ito, ang coincidence, minsan lang mangyari. Pero kapag paulit-ulit, consistent, at pare-pareho ang kilos niya tuwing ikaw ang nasa paligid, hindi na yan aksidente, tol. Yan na ang pattern. May tropa nga ako noon, laging nagdududa.
Sabi niya, baka sadyang mabait lang siya sa lahat. Pero paglipas ng mga linggo, napansin namin, siya lang ang laging hinahanap, siya lang ang laging tinatawanan, at siya lang ang laging pinupuntahan ng tingin. Hindi kailangan ng malaking pahiwatig. Minsan, sapat na yung consistency. At gaya ng sabi sa aral mula sa Stoicism, hindi salita ang sukatan, kundi presence. Kaya kung nararamdaman mong paulit-ulit ang mga senyales, huwag mo nang tanungin kung totoo. Dahil minsan, ang mga bagay na tahimik, sila yung pinakatotoo. Senyal number 6. Interesado siya sa mga bagay na gusto mo. Mapapansin mo, bigla na lang niyang tinatanong ang mga bagay na dati naman niyang hindi pinapansin. Mahilig ka rin pala sa ganyan? O kaya, bigla siyang nagpa-follow sa mga page o topic na gusto mo. Kahit hindi niya talaga trip dati. Hindi ito tungkol sa hobby mismo. Ang totoo, gusto lang niyang makahanap ng koneksyon. Gusto niyang pumasok sa mundo mo, kahit kaunti lang, para maramdaman niyang may tayo kahit sa maliliit na bagay. Psychologically, tinatawag yan na shared world building. Kapag gusto mo ang isang tao, hinahanap mo ang mga paraan para magtagpo ang interes niyong dalawa. Hindi dahil gusto niyang kopyahin ka, kundi dahil gusto niyang maramdaman na magkasabay kayong gumagalaw sa iisang enerhiya. At dito pumapasok ang Stoic wisdom. Ang tunay na koneksyon ay hindi hinahanap, kusa itong nabubuo. Kaya kapag napansin mong bigla siyang nagiging interesado sa mga gusto mo, huwag mo nang pagdudahan. Dahil minsan, yung simpleng curiosity na yan na mismo ang paraan niya ng pagsasabing, gusto kitang makilala pa. Senyal number 7. Hinahanap niya ang opinyon mo. Napansin mo ba na madalas kanyang tanungin ng mga simpleng bagay? Anong tingin mo sa suot ko? Okay ba tong ginawa ko? O minsan, kahit maliit na desisyon, gusto niyang marinig ang say mo. Hindi lang yan curiosity, kundi validation. Ibig sabihin pinapahalagahan niya kung paano mo siya nakikita. Kasi para sa kanya, may bigat ang opinyon mo. Gusto niyang malaman kung pasado siya sa paningin mo, hindi dahil kailangan niya ng approval, kundi dahil gusto niyang magustuhan mo rin siya sa paraang totoo. Psychologically, yan ay senyales ng emotional value. Kapag gusto ng babae ang isang lalaki, gusto niyang maging parte ito ng mundo niya. Pati sa mga simpleng bagay, gusto niyang marinig ang boses mo sa isip niya. At gaya ng paalala sa aral mula sa Stoicism, kapag pinapahalagahan ka ng babae, gusto niyang marinig kung paano mo siya nakikita. Kaya kapag hinahanap niya lagi ang opinyon mo, hindi yan simpleng tanong, madalas, yan ay tahimik na paraang sinasabi niya, mahalaga ka sa akin. Senyal number 8. Nagiging protective siya sa koneksyon niyo. Mapapansin mo minsan, nagbabago ang mood niya kapag may ibang babae sa paligid. Tahimik lang siya, pero iba yung energy, parang may gustong sabihin, pero pinipili niyang huwag. Hindi man niya aminin, pero yan ang subtle jealousy. Hindi dahil possessive siya, kundi dahil may attachment na nabubuo. Gusto niyang maramdaman na espesyal pa rin ang koneksyon niyong dalawa. Kahit walang label, kahit walang malinaw na usapan. Kapag pinapahalagahan ka ng isang babae, nagiging natural sa kanya ang protektahan yung espasyo na meron kayo. Hindi ito tungkol sa pagmamay-ari, kundi sa emosyon na natutong kumapit nang hindi niya namamalayan. Pero tandaan mo, sa mata ng isang Stoic, ang ganitong senyales ay dapat basahin, hindi agad bigyan ng label. Dahil hindi lahat ng selos ay pag-ibig, at hindi lahat ng pag-aalala ay pagmamay-ari. Kaya kapag napansin mong nagiging protective siya sa koneksyon nyo, ngumiti ka lang, maging kalmado, at hayaan mong panahon ang magpakita kung totoo nga ba ang nararamdaman. Senyal number 9. Hinahanap niya ang oras mo. Free ka ba mamaya? Anong plano mo bukas? Simple lang pakinggan, pero malalim yan kapag galing sa isang babae na gusto ka. Hindi laging tungkol sa lakad, sa kape, o sa gala. Ang totoo, gusto lang niyang makasama ka. Dahil sa bawat oras na ginugugol mo sa kanya, pakiramdam niya, mas lalo kayong nagiging magkadikit ang mundo. Attraction? Sa pinakapundasyon nito, ay hindi lang tungkol sa looks o words, kundi sa time investment. Dahil kung hindi ka mahalaga, hindi niya hahanapin ang oras mo,
hindi siya gagawa ng dahilan para magkasama kayo. Sa psychology, time is the highest form of attention. At sa Stoic lens, ang oras na ibinibigay ng tao, iyon ang tunay na sukatan ng halaga. Kaya kapag napapansin mong gusto kanyang makasama, hindi dahil bored lang siya, kundi dahil sa presensya mo, nakakahanap siya ng kapayapaan kahit sandali lang. Senyal number 10. Maliit pero consistent na gestures ng affection. Minsan hindi mo na kailangang tanungin kung gusto ka niya. Dahil ang sagot, hindi mo maririnig sa salita, kundi makikita mo sa mga maliit pero paulit-ulit na kilos. Yung simpleng pag-abot niya ng tubig, yung tanong na, kumain ka na ba? O yung palihim na pagtabi sa'yo kahit maraming upuan sa paligid. Hindi ito grand gestures. Hindi rin pabida. Ito yung mga tahimik na paraan ng isang babae para sabihing, importante ka sa'kin. At kung mapapansin mong ginagawa niya ito hindi lang minsan, kundi palagi, doon mo makikita ang totoo. Dahil sa dulo, ang wika ng puso ay hindi sigaw, kundi consistency. Sa Stoic lens, tandaan mo ito, bro. Ang kilos na inuulit ng kusa, iyon ang tunay na emosyon. Kaya kapag may babaeng laging nariyan sa maliliit na paraan, baka hindi mo na kailangang hanapin ang senyales dahil ikaw na mismo ang dahilan ng mga iyon. Maraming lalaki ang nalilito rito. Kapag naramdaman nila na gusto sila ng babae, bigla silang napapasobra. Lahat ng oras, atensyon at emosyon, ibinubuhos nila sa kanya. Pero dito kadalasang bumabagsak ang attraction. Bakit? Dahil nawawala yung balance, yung lakas na unang nagpa-attract sa kanya. Kahit makita mo lahat ng senyales, yung tingin, yung effort, yung concern, huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang validation ng babae. Dahil sa sandaling siya ang maging basehan ng halaga mo, mawawala ang essence ng pagiging lalaki mo. Isang simpleng kwento. May lalaking tinawag nating Ramon. Confident, chill, may direksyon. Sa una, gustong-gusto siya ng babae dahil kalmado siya. May sariling mundo. Pero nung naging close sila, unti-unting nag-iba. Lahat ng kilos ng babae, siniseryoso niya. Lahat ng oras, gusto niyang kasama. Hanggang sa napansin ng babae, hindi na siya yung dating independent na lalaki na nirespeto niya. At doon, unti-unting nawala ang attraction. Ito ang aral ng Stoicism. Appreciate, pero huwag kang kumapit. Makaramdam, pero huwag magpakontrol. Magmahal, pero manatiling nakatayo sa sarili mong paa. Ang tunay na lalaki, marunong magpasalamat sa koneksyon, pero hindi niya nakakalimutan kung sino siya bago pa dumating ang babae. Dahil yun ang essence ng masculine energy. Grounded, malinaw, at may direksyon. Kaya tandaan mo, ang babae ay naa-attract sa apoy mo, hindi sa pag-ikot mo sa kanya. Panatilihin mong umaapoy yung sarili mong apoy, at makikita mong kusa siyang lalapit. Ang attraction, hindi nawawala dahil sa ibang tao. Nawawala ito kapag nawala ka sa sarili mong direksyon. Kaya tandaan mo, ang tunay na stoic na lalaki ay buo, disiplinado, at may direksyon. Hindi siya nadadala ng emosyon, hindi siya umaasa sa pansamantalang validation. Alam niya kung sino siya, saan siya pupunta, at anong klaseng enerhiya ang gusto niyang dalhin sa mundo. Kaya ngayong alam mo na ang mga senyales ng attraction, gamitin mo ito hindi para kontrolin ang iba, kundi para mas lalong maintindihan kung paano gumagana ang koneksyon at respeto. At higit sa lahat, kung paano manatiling kalmado, grounded, at totoo sa sarili mo. I-comment mo sa baba. Ako ang lalaking may direksyon. Ipaalala mo sa sarili mo araw-araw, hindi mo kailangang maghabol dahil ang may direksyon, siya ang sinusundan. Kung gusto mong matutunan pa ang psychology ng attraction at stoicism, mag-subscribe ka sa Aral Mula sa Stoicism. Dito, sabay nating pag-aaralan kung paano maging kalmado, matatag, at makapangyarihan sa loob, kahit sa gitna ng emosyon, gulo, at tukso. Hindi lahat ng damdamin ay aaminin ng salita, pero lahat ay inilalantad ng kilos. At kapag marunong kang magbasa at magkontrol ng sarili, ikaw ang lalaking hindi kayang kalimutan.